Kuya, Ano ginagawa niyan dito? sinama ko si mama dito sa bahay. Arian, anong ginagawa niyan dito? Huwag mo ko tawagin anak! Kuya, ano ba? Buhay ka pa pala. Hanggang ngayon ba naman? Galit ka pa rin kay mama? Ay, Ang tanda na natin, kuya. Mag-move on ka naman. wow. Ano, Arian? Nakalimutan mo na? Nakalimutan mo na yung hirap ko? Eh, dito naman na si mama, oh. Bumalik na. Nakalimutan mo na yung hirap ko nung wala yan? Ano, Arian? Kuya, kahit balik-balikarin mo yung mundo, nanay pa rin natin siya. Wala tayo sa mundong to. Nanay! Kung hindi dahil sa kanya. Nanay! Talaga? Anak mo kami? Renz, pwede bang paliwanag ako? Ano ipapaliwanag mo sa akin, Gina? Alam mo, matagal nang patay yung nanay namin eh. Bumalik ka pa? Para saan? Ah, nabalita mo na okay na yung buhay namin. Nabalita mo namin natin ng mga graduate si Arian. Nakita mo, siguro nabalita mo, nakabili na rin ako ng kotse, no? Kasi itong bahay, nuhulugan ko. Nabalita mo lahat yun? Kahit bumalik ka? Ha? Matagal nang patay yung nanay namin! Ano? Baka pwedeng pakinggan mo naman yung paliwanag ko. Anong pakinggan? Umalis ka, di ba? Umalis ka, iniwan mo kami eh! Iniwan mo ko kay Arya nang ako lang! Kuya, Inaantay kita eh! Inaantay kita bumuwi, bumalik, tawagan ako, pero wala! Wala akong natanggap sa'yo, araw-araw kita kinaantay! Alam mo, Arya, yung hirap ko, di ba? alam ko naman, kuya. Hindi ko naman pinabaliwala yun. Pero dito naman na si mama, oh. Sabi Arian! na bumawi. Arya, hindi natin siya kailangan. Bumalik ka, di mo, may babalikan ka pang anak? Gusto mo i-welcome ka namin dito? Hindi. Ano, Arya? Yan susukli mo sa akin, kay kuya? Yan susukli mo sa lahat ng hirap ko? At tanggapin mo yung taong yan dito sa bahay? Eh, magulang pa rin naman natin siya, di ba, kuya? Arya, di mo kailangan na magulang, ako yung magulang mo! Kuya, Ako rin ba yung magulang mo nung wala itong taong to? Magaling ka naman. Antayin niyo ako magpaliwanag. Di kita kailangan. Akala mo ganun lang yung kadali. Tatanggapin ka namin? Ma! Hindi ko alam kung mama pa talaga kita eh. Hindi ko alam kung paano ka nakakatulog sa gabi na alam mo may dalawang anak na umaasa sa'yo. Alam mo sa edad ko na 14 years old, 15 years old, natutuwa ako eh. Natutuwa ako. Tumayo sa sarili ko pa. Naghanap ako ng mga tao pwede tumulong sa akin kasi ayoko pabayaan itong kapatid ko. Ano? Tapos bigla kang babalik dito isang araw na parang walang nangyari? Na okay lang lahat? Na gusto mo tanggapin ka namin? Ano, Arian? Ano, Arian? Yung mga pinapakain ko sa'yo, nakita mo naman kung saan ako gumagawa ng paraan, di ba? Kuya, kailangan ko din si mama. Tapos, isang araw tatanggapin mo lang siya, di mo sasabihin sa akin na okay lang ako? Na gusto mo i-welcome mo siya dito sa bahay na pinaghirapan ko? Hindi. Kahit habang buhay ako dito sa mundo, mahal na mahal kita, Arian. Lahat ibibigay ko, kaya kong ibigay sa'yo. Pero dito sa taong to, wala. Kahit mamatay ka sa harapan ko, wala akong pake sa'yo. Kuya! Renz, patawarin niyo ako. Arian, patawarin niyo ako, Renz. Nakakatawa ka. Nakakatawa ka. Hindi kita kapapatawad sa ginawa mo sa amin. Lahat na sa akin. Binigyan mo ko ng responsibilidad sa bagay na hindi ko naman ginusto! Sana hindi mo na lang ako pinanganak. Sana pinatay mo na nga lang kami. Hindi ko ginusto pinanganak sa mundo. Para bigyan mo ng ganong responsibilidad agad sa murang edad. Kaya hindi kita makapatawad. Kahit kailan. Palis mo yan. Kuya. Aalisin mo yan, Arjan! Kuya, hindi ko tinatapon lahat ng mga sakripisyo mo para sa akin, pero kailangan ko rin ng isang nanay.
Bakit? Di pa ba ako sapat? Di pa ba sapat yung mga sakripisyo ko sa'yo? Kuya naman. Huwag mo naman. Ganyan kakitid yung utak mo? Di mo nakita lahat ng hirap ko? Kailangan mo pa siya? Gusto mo? Gusto mo siya? Sige. Umayos kayong dalawa. Sama kayo. Kuya. Wala ka ng kapatid. Malis ka na. Kuya. Umalis kayong dalawa. Sama kayo! Alis! Nak, walang kung saan tayo pupunta eh. Ako mabuti pa bumalik ka na sa kuya mo. Ayoko ma. Hindi kita iiwan. Tsaka, tagal-tagal ko kayo pinangarap magkaroon ng nanay. Tapos naingit na ako dati sa mga klase ko noon eh. Yung kada Sunday, kumakain sila sa labas. Kasama mga magulang nila. Tapos ngayon papalagpasin ko pa ba yung chance? Ganang umiyak na. May mas sasabihin niyo si kuya. Tapos, tatanggapin ka na niya. Sorry anak ha. Sorry talaga. Ang tagal ng pagkukulang ko Tita, sa inyo. Tita Gina? Tita Gina, nakauwi na po pala kayo? Beth, Kumusta na po kayo? Ano po nangyari sa inyo? kakadating ko lang kanina eh. Ah, bakit po kayo umiiyak? At, Tita Gina, sorry po talaga ha. Ginawa naman po lahat talaga ng magulang ko para matulungan kayo eh. Pero, yun lang po talaga yung kinaya nila eh. Okay lang yun, Beth. Mahalaga nakauwi na ako. Yun nga po eh, pero... Ano, kung gusto mo, sumama ka na lang po muna sa bahay para malaman na rin po nila mama na nakauwi na po kayo. Kilala mo sila, ma? Oo. Nakasama ko yung mga magulang nila sa ibang bansa. O, paano ba yan? Tita, sama po kayo. Ito anak ko, Beth, si Arian. Ayan po yung lagi yung kinakwento kay na mama. Oo nga po, nabanggit nga po ni mama eh. Hello po. Nagkita na rin po kami. Sumama ka na rin. Tara, doon tayo sa bahay. Nandun lang Kasama naman ba yung... talaga kami sa'yo? Opo, para naman malaman nila mama at papa na dumating ka na. Eh, mukhang... Kasi Beth, ang totoo, wala talaga kami tutuluyan eh. Naku, tita, wala pong problema. May mga kwarto naman po doon hindi pag ginagamit eh. Para... Ayun na. Tara po. Sige. Nandun lang po yung sasakyan. Sige, tara. Ipo. Ma, ano ba? Pahinga-pahinga din pag may time. Weekend ngayon, pero uti mo, nagtatrabaho ka. Tuloy ako nadadamay, nagtatrabaho na rin ako. Wala na tayong pag-iipunan, wala ka ng pag-iipunan. Nakagraduate na ako. Oh. At hindi mo na lang enjoyin yung life mo, magbakasyon ka. Diba? Itong anak ko, gusto niyang gumala. Gusto na ng Konti lang. layas, ano. Alam mo, anak, kinakailangan samantalhin ko yung mga panahon na nawala sa akin. Gusto kong mag-ipon, kahit sabihin mong nakabili na tayo ng bahay, may bago tayong kotse, lahat halos nasa atin na. Kinakailangan pa rin natin may konting sipag pa rin sa buhay. Kasi, kagaya ko, hindi ko masabi kung hanggang kailan ang buhay ko. Gusto ko bang may maiwan ako sa inyo ng kuya mo habang malakas pa ako. Ma, Kumusta na kaya kuya mo? wala akong balita kay kuya eh. Binlock ako sa Facebook. Alam mo, hindi sabihin mo na masaya ako na narito ka sa akin, kasama kita. Hindi pa rin sapat eh. Kasi naalala ko pa rin lagi yung kuya mo. Mas masaya siguro kung buo tayo. Alam mo ba, gumawa ko ng daming account. Oh, Chinek ko siya. Ito kasama siya. Dito tayo naalala. yun nga, ma'am. Mas masaya siguro kung yan nga, beto tayo, walang kulang. Pero ma, kung pinilit naman natin na pumunta sa kasama niya, baka lalo magalit si kuya. Diba, ilang beses na rin tayo pumunta yung gabi. Pero alam mo, gusto kong kumanta. Gusto ko siya makita. Ang ganda naman kita na eh. Eh, ganit pa yung tao. Kaya ano natin siyang lumamig. Wish na lang natin, sana, maging happy siya sa life na balak nilang tahakin ng asawa niya, di ba? Nga pala, kikitain pala tayo ng Miss Yvette. Ma, Ngayon ba yun? oo! Kaya nga nakabihis Wala na rin ako. ako. Ano ko na ma, para
mag-thank you tayo kay Miss Yvette. Kung di dahil Oo. sa kanya, Hindi wala dahil- tayo sa ganitong posisyon. Diba, totoo yung sinabi mo. Hindi dahil sa kay Ibet, sa mag-anak nila, hindi natin makakamit yung ganitong buhay. Kahit pa sabihin na ginawa nila yun para tumulong ng utang na loob sa akin, pero sobra-sobra naman yung binalik nila. Eh, halika na, baka malate tayo. Sige mo, paano na para ilibre si Miss Yvette? Pero, Oh, pwede ba? Bago tayo pumunta kay Miss Ibet, may pupuntahan naman tayo. saan na? Sama ka na lang sa akin. Okay. Sige po, upo po kayo. Maraming salamat po. Salamat. Naku, Ikaw pala asawa ni Renz. opo, ako po yung asawa ni Renz. Pasensya na po pero ang pagkakasabi po kasi ni Renz sa akin, wala na siyang pamilya, patay na po lahat. Ganun po ba? Mahaba pong kwento. Ate. Hindi naman nakatagpo yung anak ko na kagaya mo. Mukhang mabait ka namang bata. Salamat po. Ano naman ginagawa nila dito? Kuya, sarang kami ni Mama. Kamusta ka na? Kamusta? Mahal, ba't mo pinapasok? Sabi nila pamilya mo siya. Pero pagkakasabi mo sa akin, patay na sila, wala na sila. Bakit mo yung sinabi, ha? Pamilya mo yan. Matagal na panahon na nga yun, mahal. Kaya nga sinabi ko sa'yo, patay na yung pamilya ko. Hindi ko pamilya to. Anong hindi? Kuya, Kapatid mo yan, tsaka nanay mo. Kahit sabihin mo matagal na, pero pamilya mo pa rin sila. Hindi yung mabubura, hindi yung mababago, Renz. Bakit mo pinagtatabuyan yung pamilya mo? Ano bang kasalanan nila sa'yo? Wala kang alam! Renz, kahit wala akong alam, pero alam mo na pamilya sila, dapat hindi mo sila ginaganito. Ano hindi ginaganito? Alam mo ba yung pinagdaanan ko? Kaya nga sinabi ko sa'yo, wala na akong pamilya kasi wala naman talaga! Iniwan nila ako eh! Renz, baka naman meron silang dahilan. Baka merong dahilan yung nanay mo. Bakit hindi ka natanong? Bakit hindi mo alamin? Yung pinapairan mo, yung galit at tuot lang. tsaka kuya, hindi ka naman namin iniwan eh. Pinamboy mo kami, di ba? Kasi sumama ka sa kanya, Aryan! Siya yung pinili mo! Kuya, aminin mo man sa hindi, alam ko, namimiss mo rin si Mama. Nagpapakatigas ka lang. Hindi ko yun mamimiss, Aryan. Yung ginawa niya sa akin, ginawa niya impyerno yung buhay ko! Alam mo ba yun? Kaya kahit anong balik niyo sa akin dito, kahit anong pagmamakaawa niyo, hindi ko itatanggapin. Renz, huwag ka naman ganyan. Alam ko, mabait ka. May natitira pang mabuti dyan sa puso mo. Kaya please, kung meron man silang pagkakamali, patawarin mo na. Ganun lang kadali yun. Hindi ganun kadali, Eden. Hindi ganun kadali magpatawa dahil sa nanay na to na iniwan yung mga anak niya. Kailanman, mamatay ako sa mundo. Hindi ko kikilalan bilang nanay ko. Kaya, umalis kayo. Umalis kayo dito. Renz, huwag naman. Pumunta sa linya Wala na para akong makita pamilya. ka. Wala na akong pamilya. Di ba sinabi ko na yun sa'yo? Ano? Pasensya na, ate. Oo. Nadamay Pasensya na at wag na kayong babalik dito ng nanay mo. Alis na kami. Oo, umalis na kayo. Umalis na kayo ngayon na. Umalis na kayo. Ano ba? Hindi ka ba naawa sa kanila, ha? Tama na. Patawarin mo na sila. Magsimula na lang kayong panibagong buhay. Maawa. Maawa. Maawa! Renz, bakit hindi? Alam mo kung kaya mo silang patawarin. Huwag mong patigasin yung puso mo. Sana sabihin mo yun sa kanya. Sana naawa ka sa akin. Na iniwanan mo ko ng responsibilidad. Anak, makinig ka naman. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na magpaliwanag sa'yo. Ano magpapaliwanag mo? Ha? Ano paliwanag mo sa mga tao na pinahirapan mo ako buhayin ng kapatid ko? Ha? Ano paliwanag doon sa lansakan na naghihingi ako ng pagkain, naghahanap ako ng magulang na pwede tumulong sa akin? Ha? Ano paliwanag mo doon? Kahit kailan walang kahit na anong paliwanag na kaya kong intindihin na galing sa'yo. Bakit mo ginawa yon? Ikaw? Gusto niyo lahat? Pagkampihan niyo ako? Sige, magsialis kayo! Iwanan niyo ako! Umalis na kayo lahat! Umalis na kayo lahat! Magsama-sama kayo!
Palimos po. Yeah, palimos. Renz? Ano nangyari sa'yo? Josh? Oo. Yaman ng pamilya mo eh. Bakit may mumulubi ka? Wala eh. Nilustay ko lahat ng pera simula nung nabalitaan kong nakabalik na dito si Mama sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan, Josh. Eh. Bakit pa kailangan niyang bumalik? Tingnan mo. Nasira tuloy lalo yung buhay ko. Trabaho ko, napabayaan ko. Asawa ko, naiwalayan ko na. Yung mga napundar kong pinaghirapan ko, wala. Tinaya ko lahat sa sugal. Hindi ko alam eh. Teka lang. Nalilito ako. Bakit sinisisi mo sa mama mo? Bakit? Sino ba dapat sisihin? Josh, yung mga pinaghirapan ko, alam mo yun, di ba? Alam mo yung trabaho ko, yung kotse, yung bahay. Lahat yun, pinaghirapan ko kasi gusto ko pakita sa mundo na kaya ko kahit wala akong magulang. Pero ngayon, babalik siya na parang wala nangyari. Lahat ng pangarap ko ngayon, lahat ng mga napundar ko, wala na. Wala na rin halaga yun sa akin kasi nira niya lang ulit yung buhay ko. Bumalik lang lahat ng sakit. Kaya yun. Ako ngayon, wala akong makain ulit. Nilustay ko yung pera sa sugal. Binenta ko na lahat. Tangari-ari ako. Renz, tigilan kita dyan sa mga sinasabi mo. Alam mo, nung nasa party ako nung magulang mo nung isang gabi, alaman ko yung totoong nangyari. Siguro kaya nasasabi mo yan kasi hindi mo alam to. Alam mo ba yung totoong nangyari? Yung mama mo, nakulong sa ibang bansa. Sila Ibet, si Aryan, kinento nila sa akin kung ano yung hirap na dinanas ng mama mo. Kung gano'n niya kagusto umuwi pero hindi niya magawa. Pero hindi niya masabi kasi ayaw niya mag-alala kayo. Kaya nga, yung mga tumutulong sa inyo nung bata kayo, yung mga kapitbahay niyo, lahat yun pakiusap lang ng mama mo sa kanila eh. Tapos ang gagawa mo sabihin yan. Alam mo kung may mas nahihirapan dito, yung mama mo yun. Ano? Ma! 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 Renz, anak. Halika. Pasok ka. Ma! Sorry, di ko alam yung totoo nangyari. Ma, sorry ko. Hindi ko alam yung to nangyari sa inyo sa ibang bansa. Bakit di mo naman kasi sinabi sa akin na nakulong ka? Bakit kailangan mo itago sa akin? Hinayaan mong kainin ako ng galit at saka lahat ng mga paghihirap ko. Sana pinaliwanag mo na lang sa akin yung totoong nangyari sa inyo para alam ko. Sinabihan ko yung mga kasama ko na huwag ipaalam sa inyong magkapatid dahil ayoko mag-alala kayo, Renz. Pero walang araw na nakakalimutan ko kayo magkapatid. Yun ang gusto kong ipaliwanag na hindi mo ako binigyan ng pagkakataon. Ma, araw-araw kasi ako nagtatanong sa sarili ko kung bakit iniwan mo kami? Bakit may ginawa ba ako na masama para ganun mo kami ng kapatid ko? Pero ngayon alam ko na yung totoong nangyari sa'yo, mas naiintindihan ko na. Kaya dito ako ngayon, gusto ko mag-sorry sa'yo. Hayaan mo na yun, anak. Mahalaga na intindihan mo na. Mahalaga na yapos na kita. Gusto na rin Mabawi ako sa iyo. Mabawi ako sa inyo. Mag-umpisa tayo ulit. Di ba? Ma, kuya.